Nang itulak ako ni Louie sa easel, nabaligtad ang papag. Cobalt blue tumalsik ang pintura sa puting sando ko. Nilagay niya ang isang kamay niya sa gilid ng tenga ko. Lahat nakapatong ang brush sa kabilang kamay niya sa batok ko. Itinagilid niya ang kanyang ulo bahagya, nakatingin sa akin. Ang studio hindi iginuhit ang mga kurtina. At ang setting sun fluted in sa pamamagitan ng sahig sa kisame bintana. Patong sa kanya sa isang mainit-init gininto ang kinang. Huwag kang gagalaw, bulong niya. Mahina ang boses niya, pero ang mga daliri niya ay nanginginig. Sakto lang ang portrait mo, isang stroke na lang bago matapos. Ako nakasandal sa upuan. Nanunood ang matinding tingin sa mga mata niya. Sa ilalim ang kanyang mga pilik mata. At bigla akong natawa. 3 oras ka nang nagpipintura, at hindi ka patapos, hindi niya ginawa sagot. Dumausdos ang brush mula sa baba ko pababa sa aking Adam's apple. Tinapak ito ng mahina. May nunal dito. Bumaba ang boses niya mas mababa. Kumuha ng tono na hindi ko kailanman ginawa narinig kanina. Malambot, magaspang, at makahinga. Paanong hindi ko iyon napansin noon? Ako hinawakan ang kamay na may hawak ng paintbrush at hinayla siya ng kalahating hakbang pasulong. Nawalan siya ng balanse. Pinalakas ang isa niyang kamay sa aking balikat, na nauwi sa kalahating pagluhod sa kondongan ko. Sobrang close namin kaya ko makita ang isang maliit na butil ng gintong alikabok na nakadikit. Kanyang pilik mata. Louie. Sinabi ko ang pangalan niya. Ginagamit mo lang ba itong painting bilang isang excuse to take advantage of me? Keith nakatitig sa akin ng 2 segundo. Pagkatapos ay ang mga sulok ng kanyang bibig ay umikot paitaas. Ito ay isang pambihirang tanawin sa gayongkol. Composed na mukha, isang ngiti na may kasamang pahiwatig ng kalokohan. At paano kung ako nga? Sa labas ang bintana, mga ibon na lumipad na may kaluskos ng mga pakpak. Natahimik ang studio. Napuno lamang ng bango ng pintura at ang mahinang matalim na aroma ng turpentine. Nakakapit sa kanya. Inabot ko at pinulupot ko ang mga braso ko sa bewang niya. Hinayla siya mula sa pagkakaluhod niya sa aking mga bisig. Nadulas ang paintbrush mula sa kanyang kamay, sabay talbog sa sahig bago gamulong sa sulok. Ngayon naman, sabi ko. Hindi niya hinayla malayo. Ang lumulubog na araw ay nagbigay ng kanyang anino sa ibabaw ko parang buhay na pagpipinta. Ang nagsisimula ang kwento sa River City. Kailan nakikita ako ng mga tagalabas. Lahat sila ay magalang na tumatawag ako ang pangatlong young master ng Reed pamilya. Ngunit sa loob ng grupo ng Tambo, ang mga iyon mga veteranong shareholder na talagang nakakaalam kung ano ang nangyayari magalang. Sumangguni sa akin bilang ang buhay na yama sa likod ng mga nakasarang pinto. Para lang mabuhay, nagsimula akong magbasa mga ulat sa pananalapi sa edad na 3. Pagsapit ng 8, ako ay gumagawa ng venture capital. Pagsapit ng 12, mayroon na ako sistematikong hinuberan ang sarili kong ama, pira-piraso ang kapangyarihan niya. Pagsapit ng 15, mayroon na ako itinulak ang aking magiliw. Sopistikadong mas matanda ate hanggang sa naging walang emosyon makinang kumikita ng pera. Baka magtanong ka kung bakit ang isang mayamang tagapagmana na tulad ko ay magtatrabaho ng gusto. Yung moment na nag-transmigrate ako sa mundong ito. Isang tunay laban sa pekeng hangin counterattack system mismo sa utak ko. Sinabi sa akin ng sistema na ako ay isang huwad na bata master na sumasakop sa pugad ng ibang tao. Ito sabi nga nung 18 na ako. Ang totoo tagapagmana na naghihirap. Ang ilalim ng lipunan.
ay ibabalik sa pamilya ni Reed. Maghahanap siya ng galit na galit paghihiganti laban sa akin. Pag-frame sa akin at sa pagmamaneho sa pagitan ko at ng aking pamilya hanggang sa wakas ay masagasaan ako ng isang sasakyan sa isang maulan na gabi. Magtatapos ako ng isang bangkay sa kalye. Kaya hinanda ko na ang tropa ko at binalak ang bawat galaw. Isinalansan ang aking mga panlaban 99 layers deep. Kamay ko. Hinawakan ko yung trump card na may kakayahang ibagsak ang kalahati ng ekonomiya ng River City. Hawak ay kristal na salamin na naghihintay. Malamig at hiwalay para dumating ang kupas na karibal na iyon. Kung ang tunay na tagapagmana na iyon ay nang ahas magpakita pa kalahating pangil. Agad kong ipapakita sa kanya kung gaano ka-brutal ang totoong mundo maaaring maging. Gayunpaman, sa aking ika-18 na kaarawan, ang aking ama, ang lalaking hinuberin ko na kapangyarihan, pumasok na may duguan na mga mata. Pinangungunahan ang isang humihikbi, marupok na batang babae na kasuot ng kupas na maong. Teka, anong gagawin mo ibig sabihin? Ang sistema ay nagbigkis sa maling tao. Hindi ako pekeng young master. Ano ang gagawin mo ibig sabihin? Ito ay talagang isang tunay na laban pekeng tropa ng Ares. Julian ang pangalan ko Tambo. Kaka-18 ko lang ngayon. Sa ngayon, nakatayo ako sa harap ng sahig tasiiling window sa ikalawang palapag ng ang Reed Estate na may hawak na champagne flauta. Kahit na ito ay talagang puno ng coke. Nakatingin ako sa manor grounds. Nanunood ng napakalaking kaarawan gala na nagaganap sa damuhan. Sa ibaba ko, kumukumpas ang mga baso at umaagos ang champagne. Ang elite ng River City at ang mga titans ng lahat ng industriya ay nagtitipon dito ngayong gabi. Upang ipagdiwang ang pangatlo ng pamilya Reed pagtanda ng anak at ang kanyang pagtatapos party. Puno ang paraan ng pagtingin nila sa akin may paggalang, pagsuyo, at inggit. Sa bagay, ako lang naman ang lalaking tagapagmana ang henerasyong ito. Ang tao sa lahat ipinapalagay ang garantisadong hinaharap chairman ng Reed Group. Pero nararamdaman ko wala sa loob. Medyo gusto ko talaga para tumawa dahil ako lang ang nakakaalam ng lahat ng ito ang kaunlaran ay isang mirage lamang. Sa sandaling ang aalis ang mga bisita ngayong gabi at ang orasan sumasapit ng hating gabi. Itong mapayapang buhay mayroon akong para sa 18 taon ay pop tulad ng isang bula at nabasag. Utang ko ang lahat ng ito ang boses sa aking ulo. Ang isa na kasama ko simula nang ipanganak ako. Ang totoo laban sa pekeng air counterattack system. 18 taon na ang nakalipas, ako ang napili nito dingdong entity. Ako ay nagkaroon lamang lumipat sa mundong ito at bago kaya ko pang ilabas ang unang iyak ko. Ang sistemang malamig na boses ang sumabog sa aking isipan. Ibinaba ang aking hatol na kamatayan. Lumiliko out dingdong na wala ilang interdimensional digmaan at ang mundong ito ay wala na. Nasasakupan nito. Ang sistemang nakagapos sa akin ay mula sa karibal ni Dingdong. Ding. Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng Boost. Pekeng bata master ng pamilya Reed. Nagluluwad orihinal na balangkas. Panghuling pagtatapos sa edad na 18. Natagpuan ang tunay na tagapagmana. 19 na taon na mayroon dumanas ng matinding hirap sa ilalim ng lipunan ay may matinding sama ng loob. Patungo sa host na nasiyahan sa isang buhay ng luho na puot sa chi at craft icing blanc kasama si Ursa. Sa kanyang pagbabalik ang tunay na tagapagmana ay maglulunsad ng serye ng vengeful acts fuming. Slander playing the biktima at sinabotahe sa likod ng mga eksena ang host ay ganap na mapapabagsak ng ang pamilya Reed at pinalayas sa bahay.
GZI. Sa isang maulan na gabi, ang totoo gagamit ang hangin ng Chinese-style Yajutsu maniobra sa pagmamaneho sa ibabaw ng Rostsa highway na parang speed bump. Kaya, mula sa araw na ako ay nag-aalaga pa. Tulad ng alam ko ang buhay ay nasa 18 taong countdown. Walang tao sino ang nakakaalam na magiging sila na bundol ng kotse at daiklin na naman. Mapayapang I enjoy ang pagiging spoiled rich bata. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Ako lang naniniwala sa kapangyarihan at pera sa aking mga kamay. Vince. Sabi ng sistema ako ay isang pekeng tagapagmana na nakalaan para sa kumpay ng kanyan pagtatapos. Nagpasya ako na bago ang totoo bumalik ang tagapagmana. Ibabalik ko ang pamilyang ito sa aking personal na kuta. At kaya, ako nagsimula ng 18 taong mahabang laro. Habang ang iba ang mga bata ay natututo pa ring maglakad. Ako lihim na sinusuri ang pamilya Reed istruktura ng korporasyon. Habang ang ibang mga bata noong elementarya, ginamit ko mga alaala sa nakaraan kong buhay. Nagtiwala ako ang mga kasama ay nagre-rehistro ng mga kumpanyang malayo sa Pampang. Tamang-tama kong na-time ang bawat trend mula sa internet boom to green energy to kumpletuhin ang aking paunang kapital akumulasyon. Maaari mong itanong kung paano ko ginawa lahat ng iyon sa murang edad. Sa gayon maraming mga paghihigpit. Ang sistema ay malinaw naman ano ang silbi ng pagiging isang transmigrator kung hindi mo ginagamit ang iyong system. Anyway, habang tumatanda ako, nag-display ako nakakagulat na talento sa negosyo. Sa 12, ako nagmungkahi ng kabuuang restructuring ng negosyong tindihan ng pamilya. Sa katotohanan, ako ipinakilala lang ang e-commerce, na hindi umiiral pa rito, na nagpaparami ng ating mga kita. Tandaan, pinagsama sa 179 para sa daloy. Sa 15, ako nanguna sa pagkuha ng Reed Group ng isang naghihingalong Guinea company. Ngayon, iyon ang market cap ng kumpanya ay lumampas sa 100 bilyon. Lahat sa pamilya Reed, kasama ang aking biological na ama, si Arthur Reed. Pinapahalagahan ako ng lubos. Iniisip nila na pinaghirapan ko ito para masecure aking pwesto bilang kahalili at dalhin. Kaluwalhatian sa pangalan ng tambo. Ako lang ang nakakaalam ng katotohanan. Pinatibay ko ang aking mga depensa. Ako alam na sa bilog na ito, sa akin ay lahat. Kahit na pagkatapos ng 18 taon ng pagpapalaki sa akin. Sa sandaling mahanap ni Arthur Reed out na hindi ako ang kanyang biological na anak. Mayroon hindi niya papayagan ang kanyang pamilya negosyong mamanahin ng isang tagalabas. Sa makatuwid, hindi ako maaaring maging isa na katayo sa spotlight, iginuhit ang lahat ang init. Ibinaling ko ang atensyon ko sa akin panganay na kapatid na babae, Catherine Reed. Catherine ay mas matanda sa akin ng 8 taon. Siya ay banayan, sopistikado, plus eco, matikas kagandahan. Ngunit ang pinakamahalaga, siya ay walang pag-asa na nakatuon sa kanyang maliit kapatid. Simula noong bata pa tayo. Kung ako kahit nakasimangot siya, pupulutin niya ang buwan mula sa langit para lang ibigay sa akin. Siya nalungkot ako na kinailangan kong lumaki mabilis. Sorry kung napagod ako sa sarili ko kapakanan ng grupo. Lagi niyang sinisisi kanyang sarili. Na nagsasabing siya ay isang walang kwentang kapatid dahil hinayaan kong mawala ang pagkabata ko. 9 taon na ang nakalilipas, nagsimula akong humila ng mga string ang mga anino. Step by step, tinulak ko Catherine sa posisyon ng General Manager ng Reed Group. Sabi ko sa kanya, "Sis,
Ayoko nang nasa ilalim ako ilaw ng kamera. Gusto ko lang manahimik mamumuhunan. Ang pamilya ay nangangailangan ng isang matatag na kamay na may pangmatagalang pananaw. Ikaw ang pinakamahusay magkasya. Lagi akong nasa likod mo. Siya ay hindi ka pani-pani walang naantig. Siya ay higit pa kaysa handang pamahalaan ang sitwasyon sa ang mga linya sa harap at sumakay sa labanan para sa akin. Sa mundo, siya ay isang matulin at mapagpasyang babaeng CEO. Sa katotohanan, bawat piraso ng pangunahing data na kanyang pinangangasiwaan, at bawat major project na pinipirmahan niya ay may anino sa likod nito. Sa pamamagitan ni Catherine Ezzo, para akong palaka sa salawikain nagpapainit ng tubig. Dahan-daang hinuhubad si Arthur Reed ng kanyang aktwal na kapangyarihan sa grupo. Sa ngayon, sa board ng Reed Group ng mga direktor, higit sa kalahati ang aking mga tao. Ang mga pinuno ng mga pangunahing departamento ay mga pinagkakatiwalaang kasama na sinanay ko ng palihim. Ang bawat sentimo ng daloy ng kapital ay nasa ilalim ko pagmamatsyag. Kahit si Arthur Reed nakaupo pa rin sa upuan ng chairman. Ang mga mapagkukunan na maaari niyang talagang pakilyusin ay mas mababa sa kaya ng sekretarya ni Catherine Utos. Siyempre, masaya ang matanda ko upang tamasahin ang kanyang paglilibang. Noong panahong iyon, siya ay walang ideya na ako ay isang pekeng anak. Gayun din siya na pagtanto kong nagsagawa ako ng isang ganap kudeta para sa kanyang trono. Hindi lang iyon, ngunit mayroon akong tiyak na mga plano para sa aking iba pati mga kapatid na babae. Pangalawang kapatid ko si Louis C. Reed, mas matanda sa akin ng 3 taon. Siya ay isang cool, aloof beauty. Halos hindi siya nagsasalita at nagpapanatili ng malamig na mukha sa buong araw. Ayon sa orihinal na plot ng system, ang isang personalidad na katulad niya ang pinakamadali target para sa mapagmanipulang tunay na tagapagmana pagsamantalahan. Yo, hindi ko talaga kaya alamin kung paano kumilos ang isang tao tulad ng isang ice queen buong araw ay maaaring manipulahin na madali. Ngunit dahil sinabi ng sistema kaya, kinuha ko na lang ang salita nito. Hindi magagawa ng entity na may ganoong mataas na dimensyon baka mali, tama. Kaya, ginamit ko ang aking mga mapagkukunan upang tahimik na suportahan siya at ituloy ang anumang artistikong karera na gusto niya. Ako pinananatili siyang malayo sa gitna ng mga digmaan sa negosyo upang mabawasan ang anumang pagkakataon ang kanyang pagkikita sa tunay na tagapagmana sa hinaharap. Ang aking bunsong kapatid na si Sarah Reed ay 15 na ito taon. Siya ay tahimik at masipag mag-aral. Medyo ang panganay naming kapatid na babae. Maliban sa siya ay maliit batang babae na mahilig sa lokal na tsismis. Siya rin bata para maging banta. Binibigyan lang siya sapat na allowance ay marami. Ngayon ako 18. Mula sa kumpanya ng pamilya rin paggawa ng desisyon hanggang sa seguridad sistema ng lumang ari-arian. Ang lahat ay sa ilalim ng aking ganap na kontrol. Depensa ko towers ay ganap na na-upgrade at ako hawak ang lahat ng mga pan-along card. Ang sandali na ang tunay na tagapagmana ay nang ahas na bumalik. Sa sandaling nagpapakita siya ng kahit isang pahiwatig gustong makaganti. Ipapakita ko sa kanya ng eksakto kung gaano ka-brutal ang lipunan. Ipapakita ko sa kanya ano ang ibig sabihin ng ma-kick out wala at kung ano ang ibig sabihin ng mabubura mula sa pagkakaroon. Akala ko hindi mabilang mga senaryo para sa pagbabalik ng mga tunay na tagapagmana. Marahil siya ay isang mahiyain na mahirap na bata. Siguro ay mapait, galit na kabataan.
O marahil ay dalawang mukha na artista, inosente sa publiko, pero malikot sa pribado. Ano man ang type, pinaghandaan ko ng husto lahat. Julian, bakit ka nagtatago dito mag-isa? Malambing na boses ni Catherine Reed na putol ang pag-iisip ko. May suot siya isang moon white evening gown at naglalakad may dalang dalawang baso ng juice. Doon bakas sa kanyang mga mata ang pagod. Ngunit sila ay puno ng pagmamahal kapag siya tumingin sa akin. Pagod ka na ba? Yung mga matatanda masyadong walang awa ang mga miyembro ng board. Ako na pinaalis na sila para sa iyo. Tumigil kapag inom ng sobrang soda. Ito ay masama para sa iyo kalusugan. Kinuha ko ang juice, nag-alok ng perpektong hindi nakakapinsalang ngiti. Salamat, sis. Ayos lang ako. Gusto ko lang ng sandali kapayapaan. Palagi kang naglalagay ng sobra presyon sa iyong sarili mula noong ikaw ay maliit. Bamantong hininga si Catherine at inabot para ayusin ang kurbata ko. Ngayon ang iyong ika-18 kaarawan. Pagkatapos ng araw na ito, matanda ka na. Ay pangako mo sa akin na hindi mo ipagpipilitan ang iyong sarili, napakahirap mula ngayon. Kung meron man ang mangyayari, nakatalikod ang kuya mo. Nakatingin sa kanyang taos-pusong mga mata, naramdaman ang isang konting kirot sa puso ko. Sis, pasensya na. Inilagay lang kita sa front lines kaya ikaw maaaring kumilos bilang aking kalasag. Kung sakaling mahanap mo hindi mo naman ako tunay na kapatid, di ba maging ganito ka pa rin ba sa akin? Pinigilan ko na kaunting pagkakasala sa kaibuturan at tumango sabay ngiti. Papakinggan kita sis. Nagtagal ang party hanggang sa huli ng gabi nang yumandar ang sasakyan ng huling bisita malayo sa mansyon. Ang real estate, na naging abala buong araw, sa wakas tumahimik. Umupo si Arthur Reed sa main upuan ng sala. Yung mukha niya namula. Halatang napakasaya niya ngayon. Umupo si ate sa magkabilang gilid. Ako umupo din. Pinulot ang mainit na tsaa si Catherine ay nagtimpla para sa akin at hinaypan ito ng marahan. Alam ko ang pangunahing magsisimula na ang event. Ayon sa ang orihinal na balangkas. Sa loob ng 5 minuto, si Arthur papasok si Reed na pagod sa paglalakbay binata at ihulog ng bomba iyon mayayanig ang buong pamilya. Itinakda ko pababa sa tasa ng tsaa sa ilalim ng pagkukunwari ng inaayos ang cuffs ko. Tahimik kong pinindot si A button sa isang miniature remote sa aking bulsa. Ang seguridad sa labas ng estate ay pumasok sa isang estado ng mataas na alerto. Ang sandaling nagbigay ako ng utos. Kahit na ang biological na anak ni Arthur Reed. Kaya niya maneutralize kaagad. Arthur Reed nilinis ang kanyang lalamunan. Ang ngiti sa kanya bahagyang kumupas ang mukha. Napalitan ng tingin ng kaseryosohan at kinakabahan na pag-asa. Dahil narito ang lahat, mayroon akong isang napakamahalagang anunsyo na gagawin. Eto na darating. Bahagya akong sumandal. May naninigas ang mga kalamnan. At tumirik ang aking mga mata matulis sa foyer. Ayan, tingnan natin anong klaseng halimaw ka talaga. Umalingaw-ngaw ang mga hakbang mula sa foyer. Arthur Reed tumayo at naglakad ng mabilis. Kinuha may humawak sa kamay at inaakay sila ang gitna ng sala. Ito ang pangalan ng bata ay Nena. Boses ni Arthur medyo nabulunan. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa tao. Nina, halika kamustahin. Tawagan mo sila. Ano ang tawag sa kanila? Ako ay gumugol ng 18 taon sa pagtulad sa aking isip. Ginamit ko ang dominant aura ko para takutin ang totoong hangin. Mayroon akong kahit na scripted ang aking mga linya. Gayunpaman,
Sa sandaling ako nakita ang taong dinala ni Arthur Reed pabalik. Ang logic circuit sa utak ko shorted out agad. Nanlamig ako ganap sa sofa. May suot si Nina isang kupas na puting sando at kupas na asul na maong o kahit na mga batik ng tuyong putik sa kanyang canvas sapatos. Siya ay mukhang medyo payat at mahina, nakayuko, mukhang hindi mapakali at hindi mapalagay. Siya ay may mahabang buhok at hugis pusong mukha. Ang maselang katangian niya may hawak na bakas ng katigasan ng ulo. Kapag siya nakita ang marangyang palamuti ng silid at ang aming mga mamahaling damit. Isang flash ng bumungad sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Pagkatapos ito lumipat sa isang malalim na kahulugan ng inferiority. Maskang isang perpektong nakatago sama ng loob. Para bang buong mundo ang may utang isang bagay sa kanya. Ang sama ng loob. Ang buhay ng pakikibaka sa ilalim na angkop. Ang unease at ang inferiority complex lahat magkasya. Ngunit ang problema ay siya ay isang freakang babae. Nasaan ang aking tunay na young master? Nasaan na ang tusong-tusong apat ko mga mangangabayo ng apocalypse na nagdadala highway speed bump? Na gumagawa ng karibal. Yung isa inalis ko ang kapangyarihan sa sarili kong ama lumaban. Bakit babae? Tatay, sino ito? Ang aking bunsong kapatid na babae, si Sarah Reed, nagtatakang tanong. Catherine Reed. Naku ang panganay na kapatid na babae. Miniting ang kanyang mga kilay. Likas na nakakaramdam ng kakaiba at hindi pangkaraniwang banta. Samantala, ang pangalawa ko ang kapatid na babae, si Lou Isis Reed, ay nanatiling malamig at malayo gaya ng dati. Kumikilos na parang wala sa ito ay may kinalaman sa kanya. Arthur huminga ng malalim si Reed. Tumingin sa amin. At sinabi sa nanginginig na boses, Louie, Catherine, Julian, Sarah, at Nina. Siya ay ang tunay na anak ng aming pamilya Reed. Louis, 21 taon na ang nakakaraan sa ospital. Ikaw at si Nina ay lumipat sa kapanganakan. Boom! Ito ay nadama tulad ng isang napakalaking bolt ng kidlat. Ay tumama sa akin mismo sa bungo. Iniwan akong sunog sa labas at malambot sa loob. Yung sino ang inilipat ay si Louis. Yung malamig, tahimik, walang ambisyon pangalawang kapatid na babae nang ang sa akin. Si Louis Reed ay ang peke sumasakop sa pugad. At itong puting Lotus True heiress named Nena is the genuine pangalawang anak na babae ng pamilya Reed. Pagkatapos sino ako nagplano na ako simula pa noon naka-diapers pa. Nagtrabaho ako araw at gabi. Ibinuhos ang aking puso at kaluluwa sa ito. Ginamit ang bawat walang awa na taktika. Ako neutralisahin ang sarili kong ama. Pinilit ko ang aking panganay na kapatid na babae upang maging isang workaholic CEO. Gumugol ako ng 18 taon sa pagtatakda ng entablado. Paghahanda para sa buhay at kamatayan na pakikibaka. Only to find out my enemy doesn't even umiral. Ang tunay na young master mula sa ang orihinal na balangkas ay maling impormasyon mula sa ang pinakasimula. System. Anak ka ng isang sistema. Umalis ka dito. Ano ang impyerno ang nangyayari? Napasigaw ako para sa sistema sa aking isipan tulad ng aking kaisipan ang estado ay ganap na gumuho. At ako parang uubo na ako ng 3 litro ng dugo. Ang sistema, na kadalasang naglalaro patay na sa paghina, sa wakas ay nagsalita. Holy crap! Hindi ito tama. Host, ikaw ay dapat na ang mga pekeng kabataan master. Ano sa lupa ang nangyayari? Sino nagtatanong ka ba tinatanong kita? Hindi ko alam din. Isa akong male lead system. Ako ay naghahanda para pangunahan ka paglilinang. Teka, cultivation.
Hindi. Ganoon ba talaga ka-specialize ang mga system? Kahit pinaghiwalay ng lalaki at babaeng lead. Kasalukuyang isinasagawa ang self-check ng system. Muling pag-verify ng orihinal na mga detalye ng plot. B. Sis. Dahil sa cross-dimensional panghihimasok 18 taon na ang nakalipas noong nagbubuklod. Isang logic error ang naganap sa pinagbabatayan na code. Ito ay 1,000 tang-alak. Kumpleto na ang re-verification ng pagkakakilanlan. Julian Reed, DNA match 99.99% na kumpirma. Ikaw ang biolohikal na laman at dugo ni Arthur Reed at ng kanyang yumao asawa. BSSE, ang 100% tunay na kabataan master ng pamilya Reed. Ang original plot target, ang mapaghiganti na tunay na kabataan ginagawa ng mga masters mula sa ilalim ng lipunan hindi umiiral. Si Ness, ang orihinal na antagonist, ngunit dahil sa system error, ay ngayon Nena. Siya ang katapat ng pangalawang kapatid na babae, si Louis Reed. Hindi siya karibal ng host. Hindi isa. Ang sistemang ito ay nakatuon sa Peking Young Master counterattacks ibinigay na ang host ay talaga ang tunay na Young Masters at meron na kamit na ang sukdulang layunin ng pag-aagaw ng kapangyarihan ng pamilya. Ang sistemang ito ay hindi mas matagal kailangan. Siyam na din unbindang pinasimulan. Hinihiling ni Junel ang host ay masayang buhay pero GS2. Polem mas katulad ng magandang banlawan. Ang static sa aking nawala ang ulo. Sistemang nasira ako sa loob ng 18 taon. Hanggang lang at naglaho ng walang bakas. Aalis bilang biglang dumating. Tumakbo ito malayo. Iniwan ako nitong nakaupo mag-isa dito marangyang sofa. Nanunood kay Arthur Reed at magkayakap si Nina. Pinagmamasdan ako gulat na mukha ng panganay na kapatid at pinapanood ang composed pa rin na si Louis Reed. Ako, si Julian Reed, ang tunay na bata master ng Reeds, ang de facto controller ng Reed Group. Ako ay naging nakikipaglaban sa Ghost sa loob ng 18 taon. Pumunta pa ako hanggang sa pag-neutralize sa sarili kong ama. Anong kaguluhan ito? Noon pa man na idiot system, nag-impake ng mga bag nito at nakabold. 3 na akong walang tulog mga gabing tuwid. Sa tuwing isasara ko ang aking mata, nakikita ko ang aking neutralized biological binibigyan ako ng ama ng isang mabait. Ngiti ng ama. Nakita ko ang aking kapatid na babae, na ginawa kong isang corporate shark. Ngumumuya sa mga gawain na itinakda ko para sa kanya. At kaya ko pa marinig ang boses ng system na nagsasabing, ako ay isang sistema ng pinuno ng lalaki. Ang aking isip ay ganap hinaypan para malaman kung anong uri ng impyerno simulan ito talaga noon. Ginamit ang top-tier intelligence network na mayroon ako orihinal na itinayo upang bantayan laban sa tunay na young master at corporate spies. Ako ginamit ito para imbestigahan ang isang 21 taong gulang babae. Wala pang kalahating araw. Lahat ng tungkol sa buhay ni Nang. Mula sa kanya ikatlong baitang mga marka ng pagsusulit sa pawis mga tindahan kung saan siya nagtrabaho ng part-time, ay nakalagay sa desk ko. Nakatingin sa makapal na salansan ng mga dokumento. Nahulog ako sa malalim ang iniisip. Ang sistema ay maaaring mentally challenged, pero ang plot ang balangkas ay hindi ganap na nabigo. Kay na ang landas ng buhay ay magkapareho sa isa. Inilarawan ng sistema ang isang kabataan ng paghihirap na humahantong sa sukdulan sama ng loob ng mayayaman. Parang siya ay hinagis mula sa parehong amag maliban para sa kasarian. Lahat ng iba pa ay tumugma pataas.
Foster parents talaga nina ang aking pangalawang kapatid na babae. Luis, biological ang mga magulang ay isang pares ng ganap bangungot na pinapaboran ang mga lalaki kaysa mga babae. Lumaki sina na gutom at malamig. Hindi lang kailangan ba niyang gawin ang lahat ng gawain, ngunit kailangan niyang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho at suportahan ang kanyang nakababatang kapatid. Anuman tanda ng paglaban ay natugunan sa pisikal at paalitang pang-aabuso pagkatapos makipaglaban. Para sa 21 taon sa ganoong uri ng hellish kapaligiran, may biglang nagsabi sa kanya, "Ikaw talaga ang anak ng pinakamayamang tao sa isang lungsod. Ikaw ay dapat na lumaki sa isang mansyon na nagmamaneho ng karangyan kotse. Sira at minamahal ng lahat ng paghihirap na dinanas mo. Dapat pag-aari ng ibang babae. Kung ako, magiging bitter din ako." Sa isang web nobela, ito ang magiging perpektong setup para sa paghihiganti ng isang nakaitim na babaeng lead. Buti na lang habang nagbabasa tayo mga kapitalista, hindi tayo cold-blooded mga halimaw. Ang aking matandang lalaki, si Arthur Reed, na nakaligtas sa mundo ng negosyo para sa napakaraming taon. Hinahawakan ito ng husto tiyak. Naghagis siya ng napakalaking halaga pera sa mga empiric foster parents na pumirma ng kasunduan sa pagtanggal at dinala bumalik si Nena sa tahanan ng Tambo. Kahit siya gusto niyang palitan ang apelyido niya Tambo. Ngunit ang pangalang Nena ay isang bagay na kasanayan na ng lahat at siya ay hindi partikular na handang magbago ito. Sa totoo lang, medyo nahihirapan siya. Bilang kasama ang isang pekeng pangalawang kapatid na babae, si Luis. Ang tindig ng aking ama at panganay na kapatid na babae ay malinaw. Pinalaki nila siya ng higit sa 20 taon, at ang bono ay totoo, kahit na walang kadugo. Ang Tambo malaki ang pamilya. Kayang-kaya naman nila pakainin ang isa pang tao. Mananatili siya ang pangalawang binibini ng pamilya. Lalong dumami ang sariling reaksyon ni Luis Sukdulen. Ang araw na nalaman niyang siya nga yung fake eyes, nilalamig lang siya. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, "Kung kailangan ko para umalis, bigyan mo ako ng 3 araw notice to pack my paintings." Tapos siya bumalik kaagad sa studio para panatilihin pagpipinta. Parang kami lang mga nakakaranas ng lindol. Siya inaalala lamang kung ang kanyang pintura ay tuyo. Palagi kong naramdaman na isang libangan pagpipinta. Maghintay. Tingnan ang konteksto para sa linya 58. Ay isang dahilan lamang para sa kanya. Ito talaga hindi dapat lumitaw sa isang taong ganoon malamig at nagyayelo. Kahit ano. Ngayon na ang home run has finally stabilized, I've ganap na natanto ang isang bagay. Ako ay biolohikal. Hindi ko kailangan bantayan laban sa sinumang nagnanakaw ng aking mana dahil ang dam property na ito ay akin magsimula sa hindi ko kailangang magtrabaho ng 976 o 007 schedule na. Hindi ko kailangan magsaliksik sa mga pagsasanib sa ibang bansa o sa Nasdaq Index. Magtatampo na ako. Pupunta ako upang ipagpalit ang coke sa aking champagne flute para sa ilang aktwal na honest to God iced soda. Pupunta ako sa mga tulay ng kampo. Magtatakda ng mga bitag. At walisin ang mga boss ng endgame bilang ang pinakamataas na namumuno. Agad kong dinala ang aking panganay na kapatid na babae, ang numero ni Catherine. Sis, pinag-isipan ko na. Ako lang 18. Ang buhay ay dapat magkaroon ng higit pang mga posibilidad. Humiga ulit ako sa kama. Malalim ang tono ko at malungkot. Lahat ng mga pagpupulong
proyekto, at pagpaplano para sa susunod na 6 na buwan. Kasama ang South City na bagong bid sa enerhiya malapit nang mapunta. Ikaw na ang bahala sa lahat-lahat ng ito. Nagpapahinga ako. Sa kabilang dulo ng linya. Nahulog si Catherine tahimik ng buong 30 segundo. Kahit alam kong hindi niya ako papagalitan para sa pagiging unmotivated at gusto lamang. Akala ko sa wakas nakikinig na ako sa kanya payo na magpahinga. Ang kanyang aktwal na reaksyon ay medyo naiiba sa kung ano ang mayroon ako inaabangan. Bumaba ang boses ni Catherine sa mahinang bulong sa tuwa ng isang master strategist. Julian, ikaw ba may napapansin? Mga lumang geyser ba iyon sa grupong sinusubukang isabotahe ang proyekto ng South City habang ang pamilya ay ginulo sa krisis na ito? Ito ay isang tactical retreat, di ba? Gusto mo ilabas ang mga ahas sa kanilang mga butas para tayo kayang bigyan sila ng kabuuang paglilinis. Tama ba? Hindi, sis. Sa iyong imahinasyon, dapat magsulat ng mga misteryosong nobela. Ito peke hindi pekeng anak si ate. Basta ako ang nasa kapangyarihan at walang nangyayari ako. Hindi makakaapekto ang family drama na ito sa pangkat. Truth is, gusto ko lang talaga maglaro ng mga video game. Naiintindihan ko. Nagtatago sa malinaw na paningin, nagkukunwaring kahinaan. Huwag mag-alala, ipaubaya mo sa iyong ate. Panatilihin up your disguise this next few months. Ipagsasanggalang kita sa hangin at ulan. I-click. Binaba niya ang tawag. Tinitigan ko ang screen at pinunasan ang aking mga templo. Nakakapagod. May mali. Kay Catherine hindi dapat ganito malikot ang personalidad. Nasaan ang aking maamo? Sopistikadong malaki pumunta si ate. Siya ay ganap na wala sa karakter. Kahit ano. Hayaang masunog ang mundo. Buti na lang at nasanay na si Catherine sa akin sapat na. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Siguradong mahahawakan niya ang cord sa kanyang sarili. Kung paano siya pumili to interpret things, hahayaan ko na lang siya maging. Akala ko masisimulan ko na sa wakas ang lifestyle ng isang degenerate rich heir na ay 18 years overdue. Ngunit ako sa lalong madaling panahon na pagtanto kong mali ako. Gusto ng puno kapayapaan, ngunit ang hangin ay hindi titigil sa pag-ihip. Dumating na ang paghihiganti ni Na. Kahit na nalipat na ang target ng kanyang paghihiganti mula sa akin kay Luis dahil sa mga sistema. Pagkakamali bilang isang manonood na naninirahan sa ilalim ng parehong bubong. Hindi maiwasang hinayla ako papasok itong OTR na domestic drama. Ito ay ang ika-5 araw pagkatapos ng pagbabalik ni Na. Sa oras ng hapunan, ang pamilya ay nakaupo sa paligid ng mahabang French dining table. Oh, tama. Wala si Catherine. Siya ay nasa opisina sa pagiging isang corporate alipin para sa akin. Originally, naghanda ang kasambahay isang marangyang hapunan. Ngunit pinilit ni Na nagluluto sa sarili. Sinasabing gusto niya gawin ang kanyang specialty rib soup para sa lahat upang pasalamatan ang ating mga magulang sa regalo ng buhay. Nang lumabas siya dala-dala iyon malaking steaming bowl ng rib soup, ay naramdaman agad na may sira. Siya ay nakasuot ng lumang t-shirt noon halatang isang sukat na masyadong malaki punit-punit. Sira-sira ang mga cuffs. Sa kabila ng katotohanan na napuno ng aparador sina tatay at Catherine para sa kanya ay puno ng mga mamahaling bagay. Nagpumilit siyang magbihis ng ganito. Siya mukhang isang mahirap na maliit na bagay na nakatakas lang sa refugee camp. Bilang dinala ni Na ang sabaw sa lampas ni Luis, siya bigla at aksidenteng natapilok.
Siya sumigaw at ang mangkok ng nakakapaso ang rib na sopas sa kanyang mga kamay ay lumipad ng diretso papunta kay Louie. Si Louise ay hindi kapani-paniwala mabilis na reflexes. Siya launched backward in ang kanyang upuan. Iniiwasan ang direktang tamaan. Ngunit tumalsik pa rin ang sabaw sa kanyang seda palda. Nabasag ang mangkok ng porselana mga piraso sa sahig. Makalipas ang isang segundo, bago pa man makapagsalita si Louises, Nena bumagsak na ang kabog sa kanyang tuhod sa pagitan ng mga shards sa sopas. Pasensya na po. I'm so sorry, ate. Hindi ko sinasadya. Namula agad ang mata ni No. Mabigat sunod-sunod na pagpatak ang mga luha. Hindi pinapansin ang sirang porselana sa sahig. Inabot niya para panasan ang sopas hubad sa palda ni Luis. Ang likod ng kamay niya ay agad na pinaso ang matingkad na pula. Alam ko ako ay clumsy, na wala akong magawa tama. Pinagalitan kita ate. Ate, please wag kang magalit sakin. Maaari kang tumama ako o sigawan ako. Ayos lang. Please lang huwag mo akong paalisin. No. Humihikbi ng malungkot, nanginginig ang manipis niyang balikat. Yun larawan ng pagiging sunod sa Yeren ginawa ito hitsura parang pinailalim lang siya ni Luis ilang. Kakilakilabot na sinaunang pagpapahirap. Ang hangin sa hapagkainan ay agad na nagyelo. Sa sobrang takot ay binitawan siya ni Sarah Chopsticks. Ang aming ama, si Arthur Reed, biglang tumayo, punong-puno ang mukha niya alalahanin. Samantala, umupo ako sa tabi ni ulo ng mesa. Hawak ang isang grazed hipon sa aking kamay. Matapang na nanunood kay No Fluid Green Tea Act. Halos hindi ko na kaya labanan ang palakpakan. Magandang Panginoon. Naglalaro mahirap makuha. Pagkuha ng inisyatiba sa pamamagitan ng naglalaro ng mahina upang makakuha ng simpatiya at maginhawang pagpipinta si Luis bilang ang mabisyo pekeng heiress na hindi makatiis ang tunay na anak na babae. Ito ay hindi lamang isang totoong heiress. Ito ay isang world-class manipulator. Tunay na taktika ng lumang paaralan. Lagyan muna ng label ang kalaban para pilitin ang mga tao upang pumanig sa epektibo at matapang. Nina, anong ginagawa mo? Si Arthur Reed noon predictably ang unang nawala ang kanyang cool. Siya ay isang malambot na pusong tao sa kanyang kaibuturan. Lalo na sa kanyang biolohikal anak na babae na nawala at naghihirap sa loob ng 21 taon. Yuwang sa kanya sa pamamagitan ng isang makapal lente ng pagkakasala. Itinulak niya ang kanyang upuan pabalik marahas na sumugod at hinayla si Na pataas mula sa sahig. Napaso ang kamay mo pula at naputol ka, Maria. Kunin ang first aid kit. Nanginginig si Dad mag-alala. Nilinggan niya si Luis, na nakatayo pa rin doon na may sipon. Walang ekspresyon ang mukha, at ang kanyang kilay bahagyang nakakunot ang noo. Nakuha lang ni Loni na pabalik. Hindi siya sanay sa ganitong buhay-bahay pa. Hindi natapos ni tatay ang pangungusap, ngunit malinaw ang kahulugan. Dapat madali ka sa kanya. Huwag magbigay yung ugali niya. Ibinaba ko ang ulo ko sa loob. Dahil ba may IQ pagbaba ng aura sa paligid ng bida? Nagiging irrational na ang ugali ni tatay, halos hindi ako makatingin. Nagbaba ng tingin si Louie sa kanyang nasirang high-end na silk skirt kaysa sa humihikbi. Nagha-hyperventilate si Nena. Ang kanina pa niyang malamig na mukha ay mas lalong naging malamig. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Tila gusto upang ipaliwanag. Ngunit may isang personalidad na hindi makaipit ng isang salita para iligtas siya buhay. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, siya lang pinamamahalaan. Hindi ko siya ginalaw. Alam ko. Ako alam.
Hindi ako ginalaw ni ate. Ito ay sa akin sariling kasalanan sa pagiging hindi matatag. Nabulunan palabas habang mahigpit na nakahawak sa manggas ni Dad. Humihikbi na siya sa buong katawan niya umiling. Huwag mong sisihin si ate. Ito ay ang tanga ko kasi. Hindi ko kaya magdala ng isang mangkok ng sopas. Lagi akong ganyan ito sa bahay. Madalas na ginawa ng aking mga magulang na galit at binugbog. Sanay na ako. Wow! Ang linyang iyon ay isang kabuoang karakter pagpatay. Hindi lamang ito naging matatag. Pinatatag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang nabuli na biktima habang sabay-sabay-sabay. Swipe kay Luis. Kahit siya nagawang pukawin ang galit ng aming ama patungo sa kanyang kinakapatid na magulang. Matagumpay pag-upgrade ng isang simpleng aksidenteng spill sa isang ganap na tunggalian ng uriat. Pamilya pambubuli. Ang aking bunsong kapatid na si Sarah ay kasing takot na ng pugo. Pag-urong sa kanyang upuan. Hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Tapos pagbabalat ng huling brace prawn sa kamay ko ng madali sa pagsasanay. Isinawsaw ito suka. Eleganteng inilagay sa aking bibig. Napalunok ako. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang basang panasan sa malapit at pinunasan ang isa kong daliri ng isa. Upang maging matapat, ang antas na ito nang masyadong mababa ang domestic schema. Ito ay gayon mababa na para sa isang tulad ko. Isang tactical master na gumugol ng 18 taon sa pakikipaglaban mga lumang fox sa board of directors. Naglalaro ng merger at short-selling mga laro. Nakaramdam ako ng malalim na pakiramdam kalungkutan. Tandaan, napanatili ang layunin. Linya 767. Iwanang blanco ayon sa orihinal na pinagmulan konteksto. Tinawag na mata ang naghagis ng wet wipe sa mesa at sa wakas ay nagsalita. Butler Lee, sabi ko. Hindi naman malakas ang boses ko. Pero dala nito ang hindi mapag-aalinlangan ng awtoridad ng may nag-uutos noon sa pangkat. Oo, pangatlong young master. Butler Lee, na noon ay lumiliit sa kanto, agad na humakbang at bahagyang yumuko. Kunin ng isang tao dito, hawakan ito. Kailangan ko ba talagang sabihin paano mo gagawin ang iyong trabaho? Siyempre, pangatlo young master. Tumango si Butler Lee at nagmamadaling tumawag ng mga tao para linisin ang gulo na ginawa ni Nina. Iniisip ko kung meron talagang nakakababa ng aura ng IQ sa paglalaro dahil kailangan kong personal. Naayusin ang ganoong walang kwentang bagay. Tapos tumingin ako kay Nena at dahan-daang nagsalita. Itong handmade na lana carpet sa dining room ay hangin kargamento mula sa Italia noong nakaraang buwan lamang. Ito ay walang nakataas na tahi o wrinkles. Sa makatuwid, ang posibilidad ng pagkadapa sa isang patag na ibabaw tulad nito. Sa pisikal nagsasalita, ay napakababa. Maliban kung doon may mali sa iyong mga binti. Ako nakasandal sa upuan ko. Ang tingin ko patagang tumangay kay Nena. Humihikbi si Na biglang huminto. Tumingin siya sa akin may halong gulat at kilabot. Pangalawa, hindi ko siya pinansin at nagpatuloy. Ayon sa parabolic trajectory ngayon lang. Kung hindi sinasadyang natapilok si Na. Dapat natapon ang mangkok ng sopas na ito kanyang sariling dibdib o sa bakanteng sahig sa harap niya. Sa halip, gumalaw ang likido sa isang napakahinalang anggulo sa isang 60 degrees hugis fan. Tumalsik sa palda ni Luis, na nakaupo sa kanya ng kalahating metro umalis. Ito ay nagpapatunay na sa sandaling ito ng pagkahulog. Ang kanyang pulso ay nagsagawa ng mataas kahirapan lateral force maneuver. Tatay ay natigilan. Julian, ano ka ibig sabihin?
Ito ay tiyak na isang pagpapababa ng IQ aura sa trabaho. Ibig kong sabihin, maliban kung mayroon siyang isang background bilang isang acrobat, ito ay sinadya. Tumayo ako at naglakad sa kanila, kahit 18 pa lang ako. May taon ng pagpapakita ng isang hangin ng awtoridad, ibig sabihin, pantay-pantay, nakatayo ng basta-basta, ay nagdala ng isang napakatinding kahulugan ng presyon. Namutla ang mukha ni Na kaagad. Kinagat niya ang ibabang labi, naluluha na mumula sa kanyang mga mata. Jay, Julian, bakit sasabihin mo ba yan tungkol sa akin? Ako talaga, huminto ka lang. Itaas ang kamay ko para maputol kanyang pagganap. Una sa lahat, ang Reed may mga alituntunin ang pamilya. Mayroon kaming mahigit 12 mga miyembro ng kawani na may profesional na chef at mga sertipikasyon ng nutrisyonista. Wala kailangan ng isang miyembro ng pamilya na magluto sa personal. Papunta sa kusina, ang pananamit ng ganyan ay walang layunin maliban sa pagdaragdag ng psikolohikal na pasanin sa mga tauhan. I looked down at her folded pulang kamay. Kalmado ang tono ko na parang ako tinatalakay ang panahon. Nagdusa ka para sa 21 taon. May nararamdaman si tatay para sa iyo at sa babayaran ka ng pamilya. Meron walang mali dun. Ngunit ang paraan namin ang bayad sa iyo ay sa pamamagitan ng pagpapalam sa iyo paaralan upang makita ang mundo at tamasahin ang buhay na nararapat sa iyo. Ito ay hindi para sa iyo bumalik ka sa bahay na ito at magpatuloy paglalaro ng mga larong natutunan mo sa ibaba. Ay ang para sa pabor, paglalaro ng biktima, at hinihila ang mga domestic mga skin. In all fairness, biologically, ikaw ang aking pangalawang kapatid na babae. Basta ikaw manatili sa iyong lugar sa bahay na ito. Ikaw ay ang pangalawang binibini ng Reed pamilya. Walang magmamaltrato sa iyo. Ngunit kung pilit mong tinatapakan ang iba umakyat. Tumingin ako sa mga mata ni Nena, na agad na puno ng takot at nagbigay ng bahagyang ngiti. Ako ay isang tao na napupuot sa gulo. Kung kinakailangan, upang ayusin bagay minsan at para sa lahat. Mas gusto ko lutasin ang problema sa pinagmulan nito. Nakamamatay na katahimikan ang bomb-alot sa kainan silid. Tumingin sa mga mata ni Sarah, nagbago na mula sa pagkabigla hanggang sa purong paghanga. Kahit na ang pekeng pangalawang kapatid na babae, si Luis, hindi nagsalita. Malinaw na nakakunot ang kanyang noo, nakaka-relax. Nakatayo doon si Arthur Reed kasama nakabuka ang bibig niya. Parang gusto niya upang ipagtanggol ang kanyang biyolohikal na anak na babae. Pero pag-alala kung gaano mapagpasyahan at makapangyarihan ang kanyang biological na anak ay karaniwang nasa bahay at sa grupo. Nanatili siyang tahimik. Bilang para kay Nena, napakagatlabi niya ito, halos duguan. This time, tumulo na ang mga luha niya. Totoo. Hindi ito isang sayang play. Siya ay takot na takot talaga. Siya marahil ay hindi kailanman pinangarap na ang kanyang ipinagmamalaki maliit na mga skin hindi man lang magre-rehistro bilang banta sa ako. Lumingon ako, pinasok ko ang mga kamay ko aking mga bulsa, at tamad na nagsimulang tumungo sa itaas. Sabihin mo sa kusina upang mag-ihaw ng ilang lamb chop at dalhin ang mga ito papunta sa kwarto ko. Masyado akong abala sa panunood ng palabas para tapusin ang hapunan ko. Ayon sa the usual trope sa mayamang pamilya mga nobela, ang mga lalaking tagapagmana ay sinadya manahin ang negosyo at palawakin ang imperyo. Habang ang mga anak na babae ay ginagamit para sa estratehikong pag-aasawa. Pagsamahin ang pamilya interes. Ang pamilya Reed noon sundin ang parehong archaic playbook. Pero pagkatapos kong makontrol ang lahat,
Unang bagay ako ginawa ay itapon ang mga magulo na nakaayos mga plano ng kasal mula pa noong una. Ulo ng lalaki. Niloloko mo ba ako? Nagtrabaho ako parang baliw sa loob ng 18 taon para dalhin ang Reed Group sa isang taas sa River City na lahat ng iba pang mayayamang pamilya hindi maabot ang pinagsama. Bakit sa lupa kailangan pa ba nating ibenta ang aking kapatid na babae upang ipagpalit para sa mga mapagkukunan? Ngayon halos nagmamakaawa ang mga tao sa pamilya Reed para makaupo sa mesa. Ang pamilya Reed hindi kailangan ng mga madiskarteng kasal. Hindi kailangang harapin ni Catherine 3 matandang lalaki. Maaari siyang tumuon sa pagiging ang kanyang mapagpasyang babaeng CEO. 15 taong gulang hindi kailangang ay pangako si Sarah sa ilang childhood death roll. Tulad ng para sa pekeng pangalawang kapatid na babae. Si Louis. Ginawa niya actually may fiancé minsan. Caleb Foster. Ang panganay na anak ng Foster pamilya sa River City. Pagkakuha ko kapangyarihan, tinanong ko lang, what even is the Foster family? Sa tingin nila sila ay karapat-dapat sa atin. Unilaterally kong pinunit ang pakikipag-ugnayan. Ang resulta ay medyo nakakatawa. Caleb Foster, na orihinal na medyo lumalaban sa ideya ng isang negosyo kasal. Kinuha ng isang tingin sa Louis kasama ang kanyang Ice Queen aloofness at ang frustration ng masabihan na hindi niya kaya mayroon sa kanya at aktwal na awakened ilang kakaibang ugali ng personalidad. Naging siya ang ultimate obsessed admirer ni Louis. Siya ay walang humpay na hinahabol siya sa loob ng maraming taon ngayon. Dumating ang Setyembre at oras na para sa bagong semestre sa River City Universidad. Bilang isang top-tier national institusyon, ang RCU ay isang matandang kakilala ng grupong Reed. Isinasaalang-alang namin pump 10 milyon sa kanilang pag-aaral pondo bawat taon. Ako, ang 18 taong gulang tunay na Reed heir. Sa wakas ay natapakan ang campus ng universidad gaya ng inaasahan ko. Ako naisip ko na maaari kong simulan ang aking pagreretiro buhay. Nagpapabeya, natutulog klase, at paglalaro pagkatapos ng klase. Pero nakalimutan ko na nandito si Nina paaralan din. Gumasto si tatay ng malaking halaga isiksik si Nena sa RCU. Tulad ko, siya rin isang freshman. Si Louise naman, by pure coincidence, note line 930 left blank as ayon sa konteksto ng orihinal na pinagmulan. Siya ay doon din. Nagkataon na siya ay isang senior sa River City University School of Fine Arts. Mula noong araw na iyon sa Old Estates Dining Room, kung saan ko siya sinaktan na may logic bomb na lumampas pisikal na pag-iral. Si Ina ay kumikilos tahimik na parang multo sa bahay. Gusto niya go out of her way para iwasan ako. Ako sa totoo lang naisip niya na sa wakas ay nagpasya na siya upang ibalik ang isang bagong dahon. At maging isang low-key mayaman eyes. Malinaw kong minamaliit ang pagkahumaling sa isang puting lotus manipulator. Malamang sa wakas ay napagtanto na niya iyon, hindi niya kayang guluhin ako, ang panghuling boss. Kaya naman, she very wisely shifted ang larangan ng digmaan. Nagumagalaw sa kanyang paggawa ng drama operasyon sa paaralan at naglalayong lahat kanyang firepower sa salarin na nagkaroon di umano'y ninakaw ang 21 taon ng kanyang buhay. Louis Reed, to be fair, si Nena talaga maganda. Na manipis na frame na dulot ng taon ng malnutrisyon. Ipares iyon Maislan. Marupok. Unang pag-ibig ang mukha na mukhang sasabog ito sa hangin. Ay isang nuclear-grade na armas laban mga walang karanasan sa kolehiyo na may sobrang aktibong mga
Hero Complex. Tandaan, pinagsama sa linya 75 hanggang 2. Mas mababa sa A-linggo pagkatapos magsimula ang paaralan. Si Nena ay napapaligiran na ng napakaraming tao ng sabik na mga upperclassmen at mga lalaking kaklase naghihintay sa kanyang kamay at paa. Siya ay nagkaroon sinimulan ding tahimik na i-deploy ang kanyang Verde Tea Master Techniques sa kanila. Bata tanghali sa isang high-end na cafe sa timog distrito ng RCU. Nakaupo ako sa isang corner booth. Headphones sa deep in a na Kararango na laban. Na naglalabas ng kabaliwan gumagalaw. Pangatlong Young Master. Ano kaya gusto mo kara rating lang ng geisha beans ngayon? Menor de edad din ang may-ari ng cafe rich kid na minsan ko nang sinasadya masiglang lumapit sa akin si invested. Malamig na po. Hindi man lang ako nag-angat ng tingin. Aking lumilipad ang mga daliri sa screen. Maya-maya lang, tumunog na ang tugtog sa pinto ng cafe tumunog. Sa gilid ng mata ko, ako may nakitang 2 taong naglalakad. Ang isa ay lalaking nakasuot ng limitadong edisyon na sneakers. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang buhok. Walang iba kaysa sa dating fiancé ni Luis. Kasalukuyang nangunguna obsessed admirer, Caleb Foster. At naglalakad sa tabi niya pababa na may pulang rimmed mata. Clutch ang isang tasa ng mura milk tea. Ay walang iba kundi ang aking biological sister, Nena. Bilang matchmaking ang sistema ay seryosong nakakalason. Nagmura ako sa aking paghinga. Binaliktad ang mukha ng aking telepono pababa sa mesa. At hinayla ang isa sa earbuds ko. Ginawa ko ito dahil naamoy ko mabigat na pamilyar na amoy ng isang world-class manipulator sa trabaho. Caleb, salamat para sa inumin. Ang nipis ng boses ni Na bilang isang thread kaysa sa galeti. Nagdadala ng 30% hinaing at 70% nagkukunwaring lakas. Sa totoo lang, hindi mo kailangang alagaan ako. Sanay na ako. Noong ako ay nasa kabukiran, narinig ko ang mga bagay na mas masahol pa kaysa dito. Nagtaas ng kilay si Caleb Foster, ang kanyang espasyong puno ng matuwid na galit. Nina, masyado kang mabait. Ikaw ang tunay na heiress ng pamilya Reed. Yun si Louis Reed ay gumugol ng 21 taon sa pagsakop sa iyo lugar. At siya ay hanggang pa rin ang mga mapagkukunan na pagmamay-ari mo. Sino ang gumagawa? She thinks she is acting all high at malakas sa school. Samandal ako sa likod kanto booth. Hindi ko nabantayan sa kanya ng ilang araw lang. At nagkaroon sina kahit papaano ay nagawang kabit si Caleb Foster at mula sa mga tunog nito. Sinina na nakumbinsi si Caleb na siya ay isang mahirap kalunos-lunos na kaluluwa na walang awa na sinusupil ng mga pekeng eyes. Mangyaring huwag sabihin iyon tungkol sa kapatid ko. Ikinumpas ni Na ang kanyang mga kamay galit na galit. Perpektong palm attack ang mga luha ang kanyang mga mata. Nagbabantang mahulog ngunit hindi medyo bumababa. Ate, siya rin naman inosente. Sarili kong kasalanan. Hindi ko natuto ng piano. Hindi natutong magpinta. Ako walang alam. No wonder kay ate lahat ng kaibigan ay nakatingin sa akin at tinatawag ako isang bumpkin ng bansa. Ngumuso siya, pilit nakangiti habang nakatingin kay Caleb. Actually, inggit talaga ako sa kanya. Kung kami hindi pa napalitan noon, di ba nagawa bang maging katulad niya? Gusto ko ba nakilala mo ang isang taong kasing ganda mo simula nung bata ako? Tandaan, pinagsama sa 1023, 1,025 para sa natural English flow. Ang hakbang na ito ay naglalaro ng husto ang paggawa ng isang paglipat ay isang perpektong aklat aralin pagsasalita ng White Lotus.
Hindi lang siya akusahan si Luis na hinayaan ang kanyang mga kaibigan ihiwalay si Nene sa paaralan. Ngunit siya rin nagbigay kay Caleb ng napakalaking tulong ng emosyonal na pagpapatunay. Mabigat na paghaplos ang ego ng rich kid at ang kanyang hero complex. Sure enough, nakakababa ng IQ ni Caleb ang aura nataman agad ang max level. Na parang siya na ilagay sa ilalim ng isang spell. Hinampes niya ang kamay niya sa mesa. Ito ay kabalbalan. Ito ay isang bagay para kay Luis na maging malamig at malamig sa lahat ng oras. Ngunit hindi ko akalain na siya ay manipulative na ito. Huwag kang mag-alala, Nena. Ngayon ay ang School of Fine Exhibition ng sining. Hahanapin ko siya at makakuha ng paliwanag ngayon. Gagawin ko ibalik ang lahat ng pag-aari mo. Si Caleb, ganap na na-brainwash ni na manipulative top, ay kumukulo sa matuwid na galit. Lumingon siya at agresibong nagmarcha patungo sa paaralan ng Fine Arts Building. Nakatayo doon, pinagmamasdan ang pag-urong ni Caleb. Ang mataba, marupok na ekspresyon ang isinuot niya. Naglaho ng mahimalang ang pangalawang Caleb na katalikod. Ang mga sulok niya bibig pulutin sa isang malamig, palihim, at nakakalokong ngiti. Ito ay ang hitsura ng isang makamandag na ahas na gumapang pataas sa ilalim. At tuluyang lumubog ang mga pangil nito sa biktima nito. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang kupas na kamiseta. Naghahanda sundan siya at tamasahin ang palabas. Tandaan, blankong linya ayon sa orihinal. Sa tahimik kanto ng kafe, may biglang umaalingaw na malulutong na tunog ng lata ng soda pagbubukas. SS, buong katawan ni Non nanigas. Ibinaling niya ang kanyang ulo na parang ay mekanikal na manika. Nakaupo ako sa anino ng booth, mabagal, sadyang humigop ng iced coke. Pinalabas ko ay naka-refresh na buntong hininga. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking mga mata sa tingnan mo ang maltong puting sinendina. Hinimas ko pagod ang aking mga templo. Nako, ikaw ba talaga isipin mo yan basta wala ka sa piling ko paningin? Lahat ng tao sa mundo ay maglalaro kasama ng performance mo. Itinakda ko ang nakababa ang coke sa mesa nang malakas pumalabog. Maniwala ka man o hindi, hindi si Caleb maabot pa ang Fine Arts Building. Sa isang tawag sa telepono, matandang lalaki, Mr. Foster, magpapalipad siya ng helicopter dito para lang mabali ang kanyang mga paa. Napatingin ako sa True Heiress, na ang katawan noon nagsisimulang manginig ng hindi mapigilan. Ako lang nadama ang isang alon ng pagkahapo. Ito grabe ang henerasyon ng mga kontrabida kulang. Gusto ko lang pumasok sa university sa kapayapaan, maglaro ng ilang mga laro. Bakit ganon mahirap? Hindi man lang ako tumayo mula sa booth. Sa harap mismo ni Na. Hinayla ko nilabas ko ang phone ko. Nag-scroll sa akin mga contact para sa isang may label na matanda Foster. Mabilis akong nagpadala ng text. Mas mababa sa makalipas ang 30 segundo. Si Caleb. Nakatatapos lang nakarating sa pinto ng cafe. Handa nang tumungo ang Fine Arts Building upang kumilos bilang isang puti knight. Naramdaman ang telepono sa kanyang bulsa nanginginig na parang baliw. Sa pamamagitan ng salamin, ay pinanood na sinagot ni Caleb ang tawag. Pangalawa, may mukha siyang ipinakita kalaban na handang iligtas ang mundo. Ang kasunod, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang diretsong likod agad na bumagsak sa isang 90 degrees yumuko. Hindi ko siya marinig. Pero basta nakatingin sa paraan ng pagtango niya galit na galit at yumuyuko sa hangin, ay maaaring hulaan ang kanyang mga salita. Tatay, hindi ako nagdudulot ng gulo.
I swear hindi ako nanggugulo kasama si Master Rin. I'm sorry. Sasama ako bahay ngayon. Pagkatapos ibaba ang tawag, Caleb hindi man lang naglakas loob na lingunin si Nog. Parang aso na natapakan ang buntot. Nagmamadali siyang lumabas ng gate ng paaralan. Pumara ng taxi. At tumakas. Isa siyang dakilang young master. Siya wala man lang sariling sasakyan o a driver. Binaba ko ang phone ko. Kinuha ko may ice coke again for a sip. Tinignan si Nena, na natigilan sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha kasing puti ng shit. Kita mo. Sabi sa'yo eh. Ako ba antong hininga? Pinipilit mong maglaro itong mga larong pambata. Hindi lang ginagawa sayang ang oras ko. Sayang ang kay Caleb gamot sa blood pressure ng ama. Naganap na nasira. Kung bumalik sa Rita Estate, naramdaman niya pa rin ako bullying her using my home field kalamangan. Tapos ngayon sa school sa RCU, malayo sa kaibuturan ng pamilya Reed kapangyarihan. Teka, hindi naman kalayuan. Nagkaroon ako gumamit ng isang text message sa malayuan lansagin ang manipulative scheme niya ay ginugol ang buong hapon sa paghabi. Iyan ang tinatawag mong kabuuan outclassing. The way she looked at me ay lumipat mula sa kanyang unang sukdulan sama ng loob sa isang uri ng purong primal takot. Parang daga na nakakakita ng pusa. Jay, Julian, nanginginig ang boses. Ako ba nakakatakot talaga? I waved her off like nagtataboy ako ng nakakainis na langaw. Pumunta ka bumalik sa klase sa hinaharap. Manood ng mas kaunti low IQ period.